ang pagkilos ng Espiritu Santo sa ating buhay. Ang Ebanghelyo sa linggong ito ay muling magbabalik sa atin sa tagpo ng huling hapunan, kung saan si Jesus ay nagpahayag ng pamamaalam sa kanyang mga alagad bago ang kanyang kamatayan. Sa pagbasa, maririnig natin mula mismo kay Jesus na siya ay aalis, ngunit kanyang ipinangako ang Espiritu Santo na mula sa Ama na siyang tutulong sa kanila sa lahat ng oras at panahon. Kanya ring ipinangako ang patuloy na gabay ng Espiritu kung patuloy nila siyang mamahalin sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang salita. Sa mga mananampalataya at tumatanggap sa salita ni Jesus, ang Espiritu Santo ay darating na parang isang kaloob mula sa Ama at kay Jesus. Sinasabi sa Katesismo ng Iglesia Katolika, inihahanda ng Espiritu Santo ang mga tao. Pinangungunahan sila sa kanyang grasya upang akitin kay Kristo. Ipinapakita ang Panginoong muling nabuhay, ipinapaalala sa kanila ang salita ni Kristo at binubuksan ang kanilang isip upang maunawaan ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Binubuhay sa kanila ang misteryo ni Kristo, lalo na sa Eucharistia, upang pagkasunduin sila, akayin sa pakikiisa sa Diyos, nang sa gayon ay magbunga ng masagana. Sa Katesismo ng Simbahan, malinaw ang sinasabing kahalagahan at gampanin ng Espiritu Santo sa ating buhay, na tulad din ng sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad noong siya'y namamaalam sa huling hapunan. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Paano ba natin malalaman na sumasa atin ang Espiritu Santo? Ayon kay San Pablo Apostol sa kanyang sulat sa mga taga-Galasya, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa, at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Paano ba natin maipapakita na ang Espiritu Santo ang sumasa atin? Una, kung ang ating presensya ay naghahatid ng pagkakaisa at inspirasyon sa ibang tao na mas maging mabuting tao. Ikalawa, mahinahon at hindi madaling matataranta. Ikatlo, masayahin at mapagbigay aliw sa iba. Ikaapat, radikal magmahal at palakaibigan. Ikalima, naninindigan sa katotohanan kahit nahihirapan. Ikaanim, hindi mayabang, bagkus ay mapagpakumbaba. Ikapito, hindi mainggitin, bagkus ay masaya sa tagumpay ng iba. Kung gagamitin natin ng maayos ang mga kaloob ng Espiritu Santo, tulad ng pangunawa, karunungan, kaalaman, pagpapayo, lakas ng loob, kabanalan at takot sa Diyos,
siguradong mas maayos ang ating buhay at pakikipagkapwa-tao.